Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-10 sa buwan ng Hunyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, kotse nasunog sa bahagi ng Barangay Santa Isabel sa lungsod. Abot alam program ng DepEd inilunsad sa Calapan City. Pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa Employees Compensation Program, pinalalawig. Sa detalye ng ating mga balita, malapit nang matapos ang Abaton-Maidlang Bridge kung saan sa kasalukuyan. Ayon kay DPWH-4B Project Engineer Joseph Lofania, tinatapos na nila ang pagbubuhos sa segments ng Span 1 ng naturang tulay. Tinatayaan niyang sa huling bahagi ng buwan ng Hulyo o sa unang bahagi ng Agosto ay tapos na ang main bridge at isusunod na ang humigit kumulang sa tig 170 meters na haba ng approaches nito. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga gawain sa Abaton-Maidlang Bridge. Ganun pa man, bagya umanong nagkakaroon ng pagkaantala higit sa pagpasok ng equipments at paghahakot ng mga materyales dahil sa ilang usapin sa daan sa bahagi ng Barangay Maidlang dahil may mga daan dito na pribadong pagmamay-ari. Sinisikap naman nilang mapanatiling maayos ang koordinasyon sa mga may-ari ng nasabing daan upang tuloy-tuloy ang daloy ng pagawain. Ang pagtatapos ng konstruksyon ng Abaton-Maidlang Bridge ay pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways Region 4B at matapos ang tulay, nakasalalay naman sa pamalang lalawigan ang pagsasaayos ng mga provincial roads na daraanan ng mga sasakyang gagamit ng nasabing tulay. Sa ibang balita, nasunog dakong alas 7:30 ng umaga, ika-10 ng Hunyo, sa bahagi ng Barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan, ang isang kotse na may plakang BPX 818 at minamaneho ni Andres Valenzuela, 42 taong gulang, residente ng Barangay Malamig, Calapan City. Sa inisyal na investigasyon ng Calapan City BFP, binabagtas umano ni Valenzuela ang kalye sa kahabaan ng nasabing barangay nang mapansin nito ang umuusok na unahang bahagi ng kotse. Kasunod ang paglagablab, kaya naman kagad niyang inihinto sa tabi ng daan ang naturang sasakyan. Naagapan niya ang posibleng pagkasunog ng buong sasakyan sa tulong ng driver ng isang tanker na mayroong fire extinguisher. Inaalam pa naman ng sanhi ng insidente at ang halaga ng pinsalang idinulot nito sa naturang kotse. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTO. Sa panguna ni DepEd Region 4, Mimaropa Assistant Regional Director Dr. Caridad Labe, inilunsad sa lungsod ng Calapan ang Abot Alam program ng Department of Education. Ika-10 ng Hunyo na idinaos sa conference hall ng DepEd Calapan City Division. Ang naturang programa ay naglalayong matulungan ang mga out-of-school youths na naglalayong maibalik ang mga ito sa mga paaralan. Kasunod ang pagbibigay ng sapat at maayos na hanap buhay. Matapos ang pag-aaral, katuwang naman ang mga ahensya ng gobyerno na kabalikat sa nasabing programa. Ayon kay DepEd Calapan City Division OIC Schools Division Superintendent Dr. Susana Bautista, sa tulong anya ng mga ahensyang katuwang nila ay magtutuloy-tuloy na ang pagsasakatuparan ng programang Abot Alam. Gagawan talaga ng paraan sa tulong ng lahat-lahat na naroon, yung mga partner agencies natin naroon, ang mga kapitan, ang mga principals, ang mga ALS implementers, at talaga yung programa ng Pilipinas, hindi naman ng DepEd lamang. Kaya gagawa ng paraan.
Yan ay tuloy-tuloy na sa tulong ng ating mga partner agencies. Yung panawagan, matagal na nating binabanggit sa kanila. Tuwing magkakaroon ng mga meeting, general PTA meeting, sinasabi na yan. Hindi nga lang taga-agad makapagsimula tayo dahil ng kinukuha pa natin ang data itong pre-send kanina. Kaya nga nakapag-start na tayo, orientation, yung kasunod na step na ay sa mga susunod na araw. Dahil naman sa nasabing programa, nangangailangan pa rin ng mga guro para tumutok dito na inaasahang mabibigyang pagkakataon bago pa man ang taong 2015. Sa pinamigay is elementary at secondary. Yung para sa mismong project abot alam ay wala pa. Ang pre-send kanina doon yung excess para sa computation ng central office. Pero sa Bandarian, ang target natin kasi sa Calapan City, maibigay sa project abot alam ay 15. Ano po ma'am? 15. Sana ay matupad. Samantala, sa naging pahayag ni DepEd Region 4B Assistant Regional Director Dr. Labek, sa pamamagitan ng EEE, matutukoy ang level ng mga kabataan, saang grado tumigil ang mga ito at kung paano sila matutulungan ng mga ahensyang kasama ng DepEd sa Abot Alam program. Actually, yung Abot Alam is, ang tagline natin is No Filipino Left Behind. So, sa sinasabi ni Superintendent Bautista, tatlo po yung triple E in my own language, triple E. Basic education, yung mga hindi pa nakakatapos ng elementary at saka high school, enroll po sila sa Abot Alam. Yung nasa ALS na, Alternative Learning System, iba po yun. Tapos, pag they're ready, they have to take the Accreditation and Equivalency Program or exam. Then they would be certified kung sila ay equivalent na to the high school or secondary level or equivalent to the elementary level. So yung mga papasa sa elementary, kailangan natin i-enroll sila sa secondary para silang mag-qualify naman doon sa employment requirement at saka yung requirement ng TESDA kung hindi pa sila employable. Like ngayon, sa data ni Superintendent Bautista, mayroon doon na gustong employment kaagad. Pero sa program matching natin, gusto natin tingnan muna natin kung employable na ba sila. Kung hindi pa, then TESDA will come in for the training, training of the different out-of-school youth, 15 to 30 years old, na gustong ma-employ. And then, yung DOLE naman, Department of Labor and Employment, tutulong din sila sa atin na maging employed itong mga batang ito. Yun naman gusto ng entrepreneurship, ang Department of Trade and Industry, DSWD, ay tulong-tulungan din in order to qualify them for entrepreneurship. Pali trainings, kung ano yung kailangan nila na maging competent sila to start a business or do something along entrepreneurship. Now, kung ready na sila for assessment of the DOLE and DTI, DSWD, then sila ay bigyan ng puhunan to start a business with the supervision muna of the different agencies. Anya pa, bagamat napakaraming ahensyang katuwang ng DepEd, kulang o di pa rin sapat ang oras para sa mga nasabing kabataan, kung kaya't hiling nito sa mga guro na maglaan pa ng konting oras para dito at maging kabahagi sa pagtukoy ng mga personalidad na nangangailangan ng nasabing programa. Bale, ang Abot Alam is a consortium, it's a convergence and a consortium of government agencies, non-government agencies, NGOs, private sector, industry sector. So, consortium talaga siya. Lahat-lahat ay nagtulong-tulungan para naman maabot yung bawat tao or bawat Pilipino na nangangailangan pa talaga na maging productive. So, yun naman ang tagline natin, nobody should be left behind. Abutin natin. Kaya kanina, ang inaano ko talaga sa mga teachers na kung kayo nagtuturo lang ng 6 hours, miski wala pang pera yung Abot Alam, dapat bawas-bawasan yung time nyo for the teleserye nyo. Kung 6 hours yung teleserye or 7, bawas-bawasan. Let's look up, kasi you need the third eye. Sabi ko sila, dagdagan yung mata nyo kasi kung minsan nasa paligid lang ninyo, hindi nyo nakikita na hindi pala
employed, hindi pala sila nakatapos ng elementary or high school, hindi pala sila, college na sila, pero hindi pa employed, o hindi nakatapos ng college. Kuminsan nasa pamamahay natin sila eh. Kuminsan naman nasa paligid lang, or yung mga kamag-anak. So start with that lang. Start yung put your heart in place. Start with those close to your heart or close to your house. Yun lang, no? And then, maski wala man sigurong pera ang gobyerno muna for abot alam, umpisa na natin ngayon. Kasi it's not the money that counts most, no? Whatever is the bite size, but significant contribution, may iabot mo sa mga co-Filipinos na nangangailangan sa tulong namin, especially the teachers group. Then yun na ang namin contribution. Samantala, tututukan ng Abot Alam program ang may mahigit 3,000 OSY at prioridad itong maisakatuparan matapos ang naturang oryentasyon. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sanla ko sa Palawan Pawn Shop.